Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Brittany Almerol galing sa BSed English 1A. At ito ang aking storya tungkol sa paglalakbay sa Cebu. Isang araw, habang ako ay natutulog sa aking kwarto, bigla na lang tumawag ang aking nakakatandang kapatid at sinabi niya na papupuntahin kami ng kanyang anak sa Cebu upang doon magbabakasyon. Ngunit, nagdadalawang isip ako na sumang-ayon sa kanya dahil takot akong bumiyahe, lalo na't ang kasama ko ay ang aking pamangkin na sa edad ay 3. Tapos ito ay ang unang pagkakataon ko na babiyahe ng malayong lugar. Sa gabing iyon, di ako makatulog dahil sa pag-iisip kung pupunta ba kami o hindi, dahil baka maligaw kami sa lugar na hindi namin alam. Sa pamimilit ng aking kapatid, nagpasyahan ko na lang na pumayag. Sa gabing iyon ay tinulungan ako ng aking ina sa paghahanda ng mga gamit. Kinabukasan, maaga akong gumising para maghanda sa biyahe papuntang Cebu. Ginising ko na rin ang aking pamangkin at pinaligo, pinakain at pinabihisan na rin para ready to go na kami. Inihatid kami ng aking pangalawang kapatid papuntang Tubigon Pier. Doon at maghintay lang kami saglit sa kanya dahil bumili siya ng ticket para makasakay kami sa oras na 9:30. Pagkatapos ay pumasok na kami sa Port Tubigon para sa aming biyahe at nag-antay lang kami sa loob para tawagin ang mga pasahero kasama na kami. Natakot ako dahil 9:32 na tapos ang biyahe ay 9:30. Di ko alam kung saan kami lalabas para makasakay ng barko dahil sa first timer pa ako, wala talaga akong alam. Nang bigla na lang tumunog ang aking cellphone at nagpapasalamat ako na tumawag ang pangalawang kapatid ko na lalabas na daw kami dahil lalarga na ang barko. Dali-dali akong lumabas at nakita ko ang aking kapatid na sumigaw na bilisan daw namin baka mahuli kami sa aming biyahe. Halos tamakbo kami ng aking pamangkin papuntang barko para makasakay. Nang makasakay na kami ay panatag na ang aking puso di pareha kanina na parang aatakihin ako sa kaba. Habang nakaupo kami, bigla na lang akong naihi tapos di nagpapaiwan ang aking pamangkin sa upuan kaya dinala ko sa CR. Pinahintay ko siya sa labas ng CR at pagkatapos ay bumalik na kami sa upuan. Nang bigla na lang umiyak ang aking pamangkin ay nahiya ako dahil naiingayan sila sa iyak kaya pumunta ang isang babae para magtanong kung anak ko ba daw. Nag-smile lang ako tapos sinabi ko na pamangkin ko lang ito. Nahiya naman ang babae dahil sa kanyang katanungan at nanghingi ng sorry. Nang malapit na kaming makarating ay naghanda na ako dahil nag-aantay na ang aking ate. Nang makarating ay nakita na namin ang aming sundo kaya dali-dali kaming niyakap at nagpapasalamat dahil safe ang aming biyahe. Habang nakasakay na kami ng taxi papuntang Lapu-Lapu City para doon kami titira sa boarding house pansamantala dahil nagbabakasyon lang kami. Lumipas ng 2 araw sa pamamalagi namin ay nagpasyahan naming mamasyal sa Gaisano Mall. Manghang-mangha ako sa nakita ko dahil sa napakalaki ng lugar tapos ang daming tao. Sa unang pagkakataon ay sumakay kami ng elevator. Oh my gosh, yan ang sabi ko sa sarili ko. Parang lalabas itong kaluluwa ko dahil sa taas nito. At dahil first time ko pa. Sumakay din kami ng escalator. Una, ayoko sumakay baka maipit ako dahil di ko alam kung paano sasakay o tatawid man lang. Kaya tinulungan ako ng aking nakakatandang kapatid para makasakay na at upang mabili namin ang aming gusto sa taas. Pagkatapos naming pumunta ng Gaisano Mall ay umuwi na kami dahil gabi na rin. Nagpapaalam na ang aking kapatid na pupunta siya ng kanyang trabaho at saka kami lang dalawa ng aking pamangkin ang maiiwan. Takot talaga akong maiwan sa bahay dahil alam nyo na baka may mumu. Ang ginawa ko na lang ay nilak lahat ng pinto at pinatay ang ilaw para makatulog. Kinabukasan ay nagpasyahan namin pumunta sa aming kamag-anak sa ibang baryo upang makapasyal kami sa iba't ibang tourist spot sa Cebu. Dahil sa pamamasyal ay marami akong nakikilalang kaibigan. Nang papawi kami ay hindi ko inaasahang makakita ako ng aksidente kaya takot ang aking nadarama dahil nasagasaan ng bata sa kalsada. Kaya dali-dali kaming pumunta sa aksidente at ang aking kapatid ay tumawag ng ambulansya. Pagkatapos ng aksidente ay umuwi na kami ng pagod kaya nakatulog na din.
Pagkagising ay agad akong nagluto ng almusal, pagkatapos ay naglaba ako ng damit. Habang naglalaba ako ay may nagtanong sa akin na kapatid ko ba daw si Michelle. Sabi ko, oo. Shit! Ang gwapo, para akong tanga dahil di ko mapigilan ang pagkamangha, kaya nag-focus na lang ako sa paglalaba para matapos. Nang tanghali na ay agad akong naghanda dahil pupunta na naman kami sa Jollibee at doon mananghalian. Pagkatapos ay may isang allen ang hingi ng pera, ngunit sabi ng ate ko wag ko daw bigyan. Pero dahil sa naawa ko, dali-dali kong kinuha ang pera nasa bulsa ko at binigay. Ang sarap sa pakiramdam kapag nakatulong ka kahit sa maliit na bagay at makita mong napasaya mo ang isang tao. Umuwi na kami ng bahay dahil sa gabi na natulog na kami dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, sinabihan kami ng aking ate na baka maaga kaming uuwi sa Kalape, pero nag-insist ako dahil nakakapunta lang namin tas uuwi na agad. Nagtanong ako sa dahilan ay ang sabi niya ubos na daw ang kanyang pera. Naawa ako dahil kung hindi ako pumayag wala sanang gagastusin na malaking pera ang ate ko. Kaya nagpasyahan ko na lang na magtinda ng tempura, hotdog at iba pang street food sa labas ng boarding house. At sa kasamaang palad ay huminto kami sa pagtitinda dahil di raw pwede. Kaya gumawa ng paraan ng aking ate. Kaya nakaraos rin kami at tuloy-tuloy ng aming pamamasyal kahit saan di ko nababanggitin kung saan. Ito ang araw na uuwi na kami dahil bukas ay pasukan na sa Kalape. Naghanda kami para sa biyahe namin ngayon kaya dali-dali akong naligo at nagpasyahan ng magbihis. Tapos na kami sa aming paghahanda ay pumunta na kami sa Pier, Cebu para makasakay na papuntang Kalape. Excited akong makauwi kaya sumakay na kami ng barko. Nang makarating na kami ay sumakay agad kami ng series at nakauwi na rin. Kahit pansamantala lang ang aming pagbabakasyon ay na-enjoy namin ang aming paglalakbay. Marami akong natutunan doon, marami akong nararanasan sa pagtitinda ng mga street food, pamamasyal sa iba't ibang lugar, sa aking kamag-anak at dahil doon masaya kaming umuwi. At dito nagtatapos ang aking kwento. Salamat sa pakikinig.